Number 3 na nga po tayo, na-push forward na ng BB team. No, ang tanong kung magtutuloy ba itong momentum nila or Tundra pa rin ba ang magtatagumpay dito sa ating game number 3. So abangan po natin yan and mukhang may drop naman na tayo dito. Ipakita mo na yan direct. Ilabas mo na yan, no? Ganda na nga ba yung adjustment nila dito? Yung pinakita, Diyos ko naman. Magkapatid daw. Kala magkapatid sila na insane niya, no? Tingnan mo, bagay ka mo sila. Nakita mo mag-isama sila. So ito nga, no, BB team kumuha ng Razor and para sa side naman ng Tundra Centaur ang kanilang answer. Since first pick Razor to Oo. So yun naman yung decent answer, di ba? Stampede? Maganda dito sa Razor nila, nakita ko na flexible na talaga. Kasi ultimo si Mero gumagamit na. Yeah. Pero sana wag si Mero gumamit ngayon Kaya man nakikritich. Oo. Yung ginamit niya kahapon yung Razor, nag-first item grab si Tukmul eh. Tinapos yung isang dance. Okay. Ay, hindi ka na series ngayon, Sir Sean? Ay, second series ka? Hindi ka abot ng 8 AM ngayon? So kasama mo si Jules mamaya. Hindi si Owa, nakipagpalit second position ngayon. Okay, so ito yung binan naman ng BB team, no? Tiny. Si Beastmaster, nakaban pa rin naman. Itong Chen, hindi na nga nila pinapalusot. Ito naman yung pinanalo kasi kanina ng Tundra, no? Kotol mo ulit para lap 3. 3 games Kotol. Hindi malabo eh. I mean, pinangtatapat nila sa Razor din yan, di ba? Yung binablinding light lang din yung Razor, palayo kapag nag-link. Bakit na tayo sa papunta sa Faceless Void ng Tundra? Wag lang mag-BBH ulit yung BB Kahapon yan yun. Razor BH yung ginawa nilang offline. Yung montang eh. Hindi, wala naman dyan eh. Baka hindi naman mag-BH to. Warlock yan. Ako yung Tundra dyan, Warlock na ulit yan. Or Jack siguro. Open si Jack. Jack na lang. Parang mas feel ko si Jack. Ang daming nagagawa ni Jakiro kanina. Jack Centaur ka rin eh, no? Kung di mo napapansin yung sa BB kanina, grabe yung mga ice pattern ni Jakiro. Boski mo at Polly, saan si Serapi? Pakisabi nga, ilista New Zealand. Baka makambak pagila sa fourth quarter. Wala boss, kanina bumaba dito eh. Kasi bumalik na eh. Guys, ito sina-advise ko kay Rapi. Huwag niyang papasukin ng laro ng ang mundo ng bola. Tigil niya. Tigil niya yan. Okay na siya sa Dota. Ano na siya dun eh. Expert na siya dun eh. Pero yung control, pag pinasok niya pa yung mundo ng bola, baka magulpin na yung hayop na yun. Yung mga ganyang din boss, like yung kunyari, inutusan mo lang si Rapi, yung parang pilit lang, hindi gagana yan boss. Kailangan yung parang talaga ni Rapi, yung decision niya yun nabigla niya sabihin. Ito direct request sa mga tropahan, saan daw ba ako dito? Over mo ulit yan. Tapos check mo kung mayroong handicap kill nga yung BB team. Gahay natin si Kuya Nick. Plus yan? Plus yan. Dikit naman eh. Ikaw na yun. Napagan mo na muna ulit yung over 38 natin para dali ang tamis. Tapos pa-check ako ng ads ng ang tawag doon, kill handicap ng BB. Kailan yung plus? Okay lang ng plus. Ayun, nag-end up lang naman sa Jakiro, di ba? And BB team, so walang SD. Ano pa ba yung mga heroes? Sila yung mag-warlock siguro. Ikaw yung mag-warlock. Or Hoodwink? baka Phoenix. Okay. Ito, sinasabi na, range hero for save, di ba? Nakalak. Yun lang. Ang doyo naman yun. Ginugulangan naman ako tayo yun. Hindi, yung handicap na lang. Kill handicap. Plus yung BB. Ano yung times 2? 1.9 lang. O yun na, taya mo na yan. Ilan yan? O, sinasabi na Sharm Pao, Plus QR daw mo. 7.5. Sinenda ko na siya. Sinendan ka na pala, boss Sharm Pao eh. Hindi ko ba nasend? Nasend ko siya. Ewan ko. Nag-chat sa'yo. Okay mo. Resend QR pala. Resend. Okay. Baka nawala. Resend QR lang. Oy, shoutout pala kay Boss Jomar Nag-send. Hindi talk shit yung mga tropa natin. Yun ang mga gusto ko sa mga tropahan, diba? Totoo. Legit. Si Jomari na yan. Hindi, pag Jomari, legit talaga yan. Ganun ba yun? Jomari din. Over 39. Kaya napagan mo na rin. Bawi pa lang naman tayo, di ba? So, nag-end up sa Kez, yung BB. So, Razor dito, possible mid or offlane. Baka i-offlane nila to since napamuerta yung Tundra. Pero Tundra, andun naman din yung option na i-flex nila yung muerta, gawing 4 kung iiwas, pero they will settle for Shaman kay Ari. So, muerta carry tayo dito for Tundra. For sure na yan. Effective daw ng game 1 eh. Tsaka, alam mo yun, itong si Muerta yung pumupunit din sa Razor eh. Ginagawa nila. Pagkain ba ito? Hindi ko alam. Parang pagkain, di ba? Parang cookies eh. Oo, tapos pinagtatang-tatang. Yapanit eh. Oo. Ito naman ang activity nila ngayon. Nag-bake sila ngayon. Ito naman ang activity nila, no?
Hindi na i-bake yan. Si Epi kasama mo, kahit sa kitchen lang, okay na eh. Mhm. No need i-bake. No need i-bake ang tahong. So, Axe dito, nag-end up yung Razor BB mid. team. Ginagawa naman nila yan. Ginagamit ni GPK itong Razor. Pwede pa nga kay Kiritich eh. Ang maganda pa sa Axe, Blade Mill Carrier T. Tapos Muerta, di ba? Ayun yung Decent pang counter sa'yo. totoo. Pero kasi wala rin naman pakialam si Muerto din sa armor niya ni Axe eh. Pag di ka Ayun, nag-blade mill dito, pag bababariling ka rin yan. Once na may BKB si Muerta, ayun na yung talagang may hirapan na si Axe. Pero as long as wala pang BKB, ma-blade millan mo lang yan. Sakit yan, sir. Oo nga, nag-cast na nga pala sila dito. Ba't mo na naman si Warlock? Support na lang yan. Alam ko na to. Mga- Alam ko na kung ano Ano, end up ano? nito. Disruptor ni boss. Pwede. Kataomi Disruptor. Ganda yung Disruptor ha. Follow up pa. Napakuli rin siya sa tour. Yun pa eh. Di ba? Di ba nag-BBKB agad eh. So Invoker, tatanggalin nila dito. BZM hero na nga lang pala yung missing, no? And mag-end up as pack na lang feel ko to for BZM. Or baka Queen. Pwede rin Queen eh. Kasi Razor kalaban mo eh. Pwede. But Razor versus Queen of Pain naman yun, okay lang. Gawa nga nung sinasabi natin na Razor ngayon, nagmamax first skill, third skill lang. Hindi mo naman kailangan yung second skill, nagpa-farm ka lang din. Kapon pa naman ang ginamit din ni GPK to, yung Razor. Parang 14 minutes, 15 minutes, naka-BKB na. So may kalalagyan dito ang ang Tundra. Ay, bilang yung Disruptor eh. So ano na lang, Bane? Ganun. Hindi nagaganon si Trope. Parang mauwi pa sa mga Phoenix yan eh. Phoenix. Ayaw mo naman mag-pug na dyan. Gusto mo pang disable para mag-benefit kay ano? Or palo, how about nuke damage? Like may axe ka eh. Hindi parang kung pili mong hindi ka pa inap dun sa may baril lang ni Hoodwink. Ano yung follow-up na 5 hero? Hindi tayo available. Lately kasi talaga limited lang tong 5 eh. Naglalaro lang to. Di buti kasi pug na nakita ko na ulit ginamit ng mouse eh. No? Itong si Jakiro, ayan kan lagi natin nakikita. Jakiro, Disruptor, Warlock. Di ba paulit-ulit nating napapansin na yan yung mga post 5. Kung hindi naman magmimili post 5 like mga Trents. Kasi kailangan lang umanap din ng malakas na 5 kahit pa. Shaman, Centaur yung mga katapat nila. Kaya CM. Dazzle. Oo, okay. At least sustain may save. Kung nag-dazzle 5 naman talaga eh, bakit hindi? Kawawa naman talaga yung Centaur dyan. Hindi nagbo-boots, tapos mapapoison touch mo. Sarap niyan. Tsaka mo ito, yung may grave ka. Sulit to sa sa kiss Parang 100% sure lagi makapag-Raptor dance. So, para sa last pick nga dito ng Tundra, ano nga ba yung naiisip nilang hero for BZM? Pack Queen of Pain or... Queen of Pain na lang. Wala nang isip-isip. Hindi ka naman nata pwede mag-melee. Gusto mong melee Void Spirit siguro, okay pa. Parang sarap kasi tumalon sa backline eh, no? Nagka-dazzle eh. Yun yung gusto mo talagang kunin na mid dito eh. And may Centaur ka naman kung talagang mas madali kang makapasok sa backline. Ay, about mga sniper. Cheese? Cheese yan, nag-ano siya, nag-grind. Bigyan mo ako ng cheese mo. Parang wala dito si Nati, no? Hindi yan. Baka pahinga siya ngayon. Active siya ng mga nakaraan eh. Sunod-sunod yung event niya. Mga boss, pansin nyo naman ako. Or Ano yan? matutulog na lang, hindi magbebet. O yan, napansin ka na, Chico. Matulog ka na! Chico John. Pero at least ito, kontrolado, di ba? Matutulog kayo sa magbet. Matsala muna kay Sharmpao, send na daw. Ayan ang mga gusto natin, hindi talk shit. Hindi talk shit. Hindi, kapon na-TS na tayo eh. Kapon, nung isang araw pala. Hindi, bumawi naman. Ano masabi? Diba? Double pay ka ngayon. Nung isang araw na-TS tayo. Pero ito nga, nag-end up nga sila sa Void Spirit. Like you said, kailangan talaga nila ng hero na papasok. Okay naman to eh, nagkaka-silence, magbe-vessel din in a way, no? Yes. No, okay. Sa lane lang siguro, no? Like, eto siguro happy si GPK na kumuha ng static link dahil nga Void Spirit midi pa yung katapat. Sulit Kuha niya yung talaga static yan. link. Kahit ito mo yun, kahit maglagay ka nung dissimilate kasi sumusupsup pa rin yun habang naka-dissimilate Continuous ka. pa rin yung drain ng damage. Hindi nga enough yung range ng dissimilate eh, para ma-disjoint mo eh. Yes. Boss Kibo, kaya ba ng over to? Naka-over 39 kami, boss. 39 Over 39. Nag-handicap tayo? Handicap. Ilan yung negative natin, direct? Hindi mo Negative ba? sinabi. Ay, plus pala. Ilan yung plus natin? Plus 7.5. Oh, pwede na. Okay din. Oh, kumare daw niya ta si Andre Grepo. Kumare daw niya si Madam Sandy. Wala lang. Di shoutout sa'yo, boss. Shoutout sa'yo. Yeah. Minekos na niyan, no, ni Epi.
Tapos na kay Epi. Mm. Si Insane niya, panasama ng tingin eh. Sabi mo kay Insane kay Insan. Mga tornado yan. Tornado! So, tapos na nga yung draft natin dito. Kayo ba? Parang ngayon naman tingin ko. Even to, maganda na. Para sa magkabilang team. Like, kompleto sila pareho eh. Parang mas weird pa nga yung lineup ng BB team. Ito kasi Tundra, alam natin, ginagamit naman talaga nila ito. Void Spirit, BCM, Pure sa kanyang Muerta, 33 Centaurin. Yung Jakiro ni Whitemoon, lagi na nanalo sa lane to eh. Ewan ko lang ngayon ha. Lakas din ang kalinya eh. Parang ikaw yung pwedeng apiin dito, yung babato-batuhin ka nung... So, makita ko paano yung mag-end up yung matchup na Razor Void dito. So, kanina, ang naging game plan naman talaga ng BB team. Shinutdown si BZM eh, di ba? BCM Void Spirit equal shit. Uy, grabe ka Uy. naman, boss. Nililista mo naman. Eh, gusto namin yan kasi nag-ano nga handicap kami. Basta pakamatay lang siya, pakamatay. Malugi lang talaga siya. Sige na, tagtagan nyo na dyan. Dendy, Matumbaman, and... Sino ba isa? Si Ace yun, si Ace. Si Ace. Si Ace, isa dyan, si Ace. And again guys, no, help the stream by sharing the live po, mga bossing, no? Make sure po na i-share nyo na yung ating stream para mapanood din po ng mga tropahan nyo etong mga nagaganap na bakbakan ngayon sa My Dream League. Sulit First naman series yan. pa lang tayo, no? And it's game number 3, mga bossing. Supposedly, dapat 9:30 ang start ng second series. So, Yes. magkakaroon na naman ng adjustment, no? Pwede na namang umabot sa araw yung last series natin. Saan mapapanood yung di-delay na live, mga boss? Wala. Punta ka sa Europe, boss. Hanapin mo yung bootcamp ng mga players na naglalaro ngayon doon. Doon ka mismo. Doon ka manood yun, live yun. Online event kasi to kaya maintindihan mo naman talaga kung meron pong delay. Yes. Always yan, guys. Tatandaan nyo yan. Kapag Live feed din naman online, tong meron tayo dito kaya yun na yun. Kung may delay talaga, kailangan maintindihan nyo yun. kailangan may 5 minutes delay talaga. Yes. Dahil Pag pwedeng LAN event- magkaroon ng snipe eh. Stream snipe. Pag LAN event lang naman talaga yung live mismo, yun na yun eh. Yun na yung live. Kasi sabihin natin mga professional naman yan. Hindi nila gagawin yan. Just to be sure lang din talaga. Ayun na lang yun. Okay. Boski mo, taga-Indang ka pala. Pa-shoutout tropang Indang tsaka taga... Hindi, taga-gentry na ako, boss. dati nung bata, taga-Indang ako. Shoutout dyan sa mga tropahan dyan, ha. Diyos ko. Dalag, di mo mababa yung mukha ni Etito ni Japoy dito. Mamalis na yan. Laglag na to ah. Laglag na to. Laglag na to. Sayang, hindi nga kasi umabot sa group stage 2 to. Boss Kimo, saan kayo dito based on drop? Mas gusto ko yung drop ng Mas gusto ko yung drop dito ng Tundra. Mas madaling laruin pero kasi like baka makasilat tong drop din ng BB team eh. Combination drop lang para siguro mga 55-45 lang. Ganun lang yung Kailangan gumana yung axe dito. ratio. Yun nga eh. Yung kasi yung problema dyan eh. Hindi, nagpakita ng gilas naman si Mero kanina. Kulit ni Arancia. Sunod na ng sunod kay Rappi. 3 day streak ng talo. Alam nyo na kung sino ang hindi susundan na nagpaparlay ha. Bumaba pa dito kanina eh, no? Oo. Tinotalk shit pa ako. Kala niya nag-under ako. Akala niya nag-over ako. Tumatawa pa siya. 1-1 kami. 1-1 tangik. Pa 2-0 ka tangik. Feel kami first blood na to. Pwede. Tagal mag-start eh. Baka ibalik na naman tayo dun sa bakbakan na agad no, yung nagkakitaan sa smoke. Ayun! Ayaw mo ilipat eh. May na-first blood na nga yun. Siyempre, yung first blood na yan sa atin. Alin sa atin na Kuya Nick. Mag-PM lang kayo sa Kuya Nick page. Kung meron kayong question or inquiries dyan sa message Kuya Nick page po, mga bossing for more information. Hindi natin. Late talaga nila yan. Okay. Yan ang gusto ko. Secure mo muna yan. Tapos i-full screen mo muna to. Oo. Thank you kay Kuya Nick. Kuya Nick, dumating na ang paborito. Ang burrito. Yan. W kay Kuya Nico. Nick. Tsaka kay Jomari. Tsaka kay Shampao. Oo, Yan. yan. Shoutout sa inyo ha. Mga W yan. Mga sumusunod talaga sa kanilang pinangako. Kung gusto mo ng paborito, bag burrito. Ayun ang sagot. Burger pala. Burger with bacon. Ang magalaga dyan, available na yung iced tea. Alam ko din gagawin ko. May Liberty pa nga pala. Pero pwede ko i-rep yung Liberty. Dito, wala pa naman masyadong bakbakan dito. Nagkakaharasan pa lang naman sila. Ay, nani-direct, napalabas, nakalimutan tanggal. Payeng, nandiyan ka ba? Background music. Wait lang guys, kinuha lang kasi yung order. Oo, tatanggalin natin yan. Yan din, nai-irita rin ako narinig ko. Pero si Payeng! Wala ata si Payeng, balo mo. Wala. Bumukas siya. Hindi niya natanda rin. Tatis lang guys. Siguro mga 2 minutes. Yan.
Pero ito nga, no, nakita natin advantage yung Razor sa isang Void Spirit. Si S-Wise pa lang naman, dama mo yan. Lalo na pag melee ka rin kasi talaga, meron pa rin to si Razor. So yung, paano yung itemization for Axe? Isa rin to sa mga... Blade Mill ko dyan, pag nag-domi ko dyan, talonggis talaga to si Yume. Ako, wala na akong tiwala sa Domi Hawks ngayon. Tigil-tigilan. Gets ko naman na pang survive mo rin naman talaga yung Helm of Iron Will, pero Tagal mong walang ginagawa dun eh. Pag Domi hindi mo mapil yung timing. Hindi ka tulad ng Blade Mill Dagger pa rin. Kahit sino kalaban mo, decent lang yun. And Lotus dito, makukuha naman ni Whitemon. Lugi kasi sila in terms of range. Hudit lang din yung kasama mo eh. Boss, parehong dalawa to. Ito, pag nag-trigger yung Gunslinger, dalawa ilalabas. Si Jakiro, dalawa talaga original. Nakasalin yan. May jack-jack. Lalo na kung melee ka, kawawa ka dyan eh. Paulan na ka lang talaga ng normal din. Itong top lane naman na natin dito, no? Sila naman yung may hawak ng Kez ngayon. So wala lamang yan. Lamang sa lane yan. Centaur lang kalaban mo. Cute pa yung Centaur, oh. Yung laking Korea. Uy, the talk shit. Pinork Lightning. Tinamahan pa kami dalawang hero dun. Okay. Viewer dito. Nakalasit siya ng creeps. Na wala yung... Very low. So makakasurvive naman siya, no? Dahil sa Deadshot. Deadshot ba yung nakalasit nun? Siguro kung sa right click lang or whatever. Pero mukhang dineshot niya creeps. Wait lang guys, ha. Diyan ka na ba, direct? Background music. Background music. Ayan na. Yan na. Okay na, guys. Hindi lumabas kasi guys si Derek, ha? Pasensya na kayo. Kumuha siya ng order natin. Yung paborito. Paboritong burrito. Paborito ang burrito. So medyo nagkakabigayan nga din dito sa baba, no? Pero ang problema dito for Tundra, masyado na na-spent yung mana rin. Pero meron naman Lotus na naka-reserve. Andyan din naman yung mga salves. So, Eh, how about kung ikutin ni Miero to, yung pilak type? Gusto ko rin ngayon yun eh. pwede, no? Para sa effective. May magic damage ka rin. Gali. Kawawa to ako to. Miero taas. Itong mid matchup natin dito. Yes, Nilalatid slight na. advantage, no? For Razor. Static low level to, no? Ganun yung 60 lang yung nakuha. Level 2 lang. Pero since nag-overextend, tatry naman dito, i-punish, magkakaroon lang ng lag moments now. Shadow Shaman yung nagtipi dito. As for GPK, wala pa kasi damage sa BZM eh. Ando pa rin yung static nick na finally gone. Ando yung damage, pero now it's sustained coming up from Katomi. Enough naman yan to protect GPK. Now for BZM, wala naman siyang ibang choice na kundi mag-dissimulate Pero out. meanwhile, habang nangyayari yan, namatay po si Miero sa may baba. Nakita ko si Jakiro yung nakakuha ng kill sa kanya. Nasimulan pa nga sila sa baba. Hindi naman to yung naiwan ng support, no? Talagang namatay lang si Miero. Ang lane nila eh. Expect mo mananalo yung lane nila. Sa Dota nga ngayon, yung last patch kasi parang laging masasabi mo na ang malakas yung mga offlane eh. Pero ngayon, gawa ng mga carries na nilalaro. Imagine mo ito, mag-STR ka, nagkay-cast. Lugi ka sa matchup eh. Yan, yung mga mayat, ang lalakas sa mga carry lane. Nilalamangan na lalagi nila sa, sa matchup ng lane. Especially sa support. Kasi most of the time, nagmi-melee support din yung 4 eh. Ikaw, range support ka na. Ano ba yung paulit na nakikita? Jakiro, Pugna, Warlock, Disruptor. Lagi ka lugi. Uy, sarap buhay naman yun doon. Perfect class it yun ah. Grabe Yes, naman si sir. Puro idol. Eto, 6-minute run. Pareho naman silang may info na warded nga doon. No? At least matatanggal ni Dazzle yung ward dahil may sentry siya nakalapag eh. Pero binalas lang. Surprisingly, GPK hindi siya nagbote ngayon. Kahapon ganito rin yung ginawa niya. Razor siya yung build nga lang ng double bracer bote. Wala pa ng bote to. Hindi siya nagbote. Paano sustain na sa mana nito? Kaya siguro ganyan yung status niya, boss. Hindi, napaisip din ako eh. Alam, bote na Razor. Ang mid ka kasi, sarap mong plasma build mo plasma build. Yun yun eh. Now, save dito, might be in trouble. Inabot ang Deadshot. And enough naman yun to bring him down. White mo naman dito, possible maging trade for Miero, and that's gonna be kill. Solo XP pa kamo, no? And Axe fighting Tapang back. mo puro, pwede magtunong ano yan, mag-3 ng second skill. Nabait lang niya. May Lotus naman darating sa BZM. So that's gonna be Miero down. So 2 heroes dead for BB squad. Kaya pala tinatayuan niya lang. Pahabol naman pala si Void Spirit na level 6. Kaso 33 dito dahil wala siyang kasama. Hinarangan na ni Kataumi. I mean, wala na Double magagawa. wisdom, boss. Sarap nang nangyari for BB. But they'll try. Darating nga lang si GPK. That's a big hero right now. Pero with the help from BZM, do they have enough controls? Ando naman yung Ice Spot on 2 heroes. BZM dito. Nag-grave pa, boss. Over to GPK. They managed to buy some time with the grave. And now that's gonna be centered down. GPK dito, not going to survive though. So 1 for 1 still. Teka si Puroy, tumipi na rin. Tutulong na yung Murta. Pierce the Veil is available for Murta.
Pero makapag-grappling ko out si Kiritich. Masyadong mabilis dito yung puno yan, Kez. boss, eh. Astral Step, level 1, masyadong mababa yung range. Pero Remnant, it won't connect. May tango Meron din pang tatakbuhan dito si Kiritich. Deadshot will help dahil extra movement speed din yun para kay Kiritich. Taas din ng buhay. May stick pa siya. Parang malabong mamatay. And space! Space created. Sayang tipin niya ano doon, ni Pururoy. And mukhang magpapalitan sila ng lane dahil si 33 ang tumipi dito sa may baba, no? Nasaktan na siya. Sa Ayaw na niya. pangyayari. Ayaw na niya. Hindi, parang feel ko kasi napatipin na si Purito. Palit na natin. Pero kasi ayaw mo naman yun na Sintura, pwede naman mag-jungle to. Pero Puroy, nagpapahuli pa rin siya dito. Maagang grave. Kapag grappling ko naman sa high ground, Katumi dito, siya na lang yung mabibigyan. Yun, patay Pero na naman si bottom lane 33 Sinundan. goes down. Sinundan ni Razor Ramon, boss. Ganda ng ginagawa ng BB team. Ayun na, nakita natin at least hindi pa dummy siya. Double bracer siya, Facebook ko. Yan ang gusto nating itemization. Kiritich! Ooh! Makapag-ultimate, wala naman siyang detection eh. Yep, di nga tumama din yung deadshot. Patayan lang para sa over. Huwag lang magpapatambak muna ng kills yung BB. Okay lang yung dikit. Okay lang yung patayan na dikit. Ayaw talaga tumigil ni Boy Spirit dito. Oy, BCM, kanina pa tayo habol ng habol ha. Oy, Kiritich. Puroy, di ka Pero naman sa Kiritich nagpa-farm. din naman, like di na siya nakapag-farm. Kanina pa siya tumatakbo. Tinan mo, iwan siya na 1,000 kay Muerto dahil dun sa ganun eh. Si Muerto ay nag-farm nung mid eh. Mhm. Okay. 2 minutes halos yun. Oh, mag-2 minutes na oh. Na walang ginagawa sa Kiritich kundi ito. 7 minutes siya dun eh, yung tumakbo siya. Oo, di ba? Dahil gaya. At least babalik na siya ng lane. And for 33, okay, jungle mo na lang yan. Magkakadomi ka naman eh. Yung taste mo okay lang, like hintay mo magkadomi ka, yun yung pang farm mo ng lane mamaya. Ganyan naman lagi ginagawa natin Tundra kapag ka-center si 33. Talagang chill lang sa lane. Hayaan mo si BZM gumawa ng mga play. And at least sa game naman na to, no? Hindi naman na to yung game na nalugi si BZM sa lane niya eh. Alright. Pero sarap din ang buhay niya Razor eh. Yan ang problema mo, napavoid ka rin. Alam mo mananalo sa lane to. So Kiritich, back to lane. Okay, mayaman naman merta nila eh. Mukhang for the side of Tundra, ito naman nata yung goal mo, no? Once mapayaman mo si Merta dito, siya yung pupunit sa mga kalaban. Dami yung palo po, dami nilang hold. Sa spells lamang din sila mamaya eh. Wag lang siguro sobrang yaman itong mga tunayro ng BB na may mga BKB. Pero teka, runes. Secure Haze rune, one of the best rune para kay Razor. Pero makapag-out naman dito agad yung Tundra, so wala naman magsasuffer. Stampede na naman siya sa taas, kinakantilan talaga siya ng manok, boss. Hindi pwede talaga makalin na maayos dyan. Lalo na wala kang boots. Alam mo yun? Buti ka, hindi tumas yung Razor. Akala ko ganun yung gagawin eh. Lampot nung Raze, ginago siya dun sa may Gedli. Nakikita ko naman. Naka-arcane boots? Siya ba yun? Tama, double bracer arcane. Si Razor? Oo. Oo, baka mag-regrip siya. Nakita niya ata naka-vessel. Baka yun nga yung ano, like yung sustain mo sa mana na hinahanap. Okay. Arcane boots. Teka, yun na nga naman, sinasabi mo, lagi siyang wala man eh. Bili ka ng arcane boots. Paubusan ka pa niya. Meanwhile, Miero dito. Tamang jungle lang naman. Taste pogi. Mukhang bumili siya ng bagong salve. Max na rin naman na yung third skill niya, so mas mabilis na ito Uy, pang farm. nilampag yung ahas. Okay. Okay, so alright. Hindi ka naman lalapit dyan eh. Madi-deadshot ko dun sa puno eh. Hindi na para ipilit, no? So early siege from Tundra. I mean, medyo Jakiro din naman dito. No? Sakto rin yung timing. May siege creep sila eh. Shoot na shoot din talaga. So basag na rin itong bottom tower. Nalure naman yung creep eh. At least ipapa-level dito siya. Then top lane immediately, magkakaroon ng rotation dito. Tundra, they wanted Kiritich. Pero andito yung Centaur, so Conqueror Stomp together with the Hoop Stomp. Pero andun yung Grave. Coming up from Katumi, buying some time for Kiritich dito with the Raptor Dance healing himself up and is back to half Maipit HP. ata yung Now Tundra there goes dito. JPK with the static link. Ayat the Storm incoming. Wala nga silang stampede dito from 33. And that's another casualty on their side. 33 to fall. Mag-ahabol pa nga si JPK dito. Pero andun naman yung innate ability for Shaman. Pero Plasma Field, not gonna Sumobra. make it. Damay nga lang dito si GPK. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Yung tipong laging makapag-grave tapos auto-raptor dance. Hindi may iwasan yun eh. Taas pa ng buhay yun ng return, no? Buti nga, tumalong pa si GPK doon. May napala sila eh. Bakit? Tapang mo nga naman. Razor ka ng double bracer. Ano pa lang? Arcane. Arcane na yan eh. Kung trends yan, sige. Huwag ka rin matapang, boss. So, 6-5 pa nga rin yung score natin dito. At least, isa't isa lang. Okay lang yan. May dazzle. Tagal pa nga nung ginawa niya. Nashackles siya pa ng sulit eh. Umabot tuloy yung mga sentro.
May tatamaan talaga Oh, Pagka reload. 1, pati Raptor Dance, no? 1 yun yung matagal na ganun na heal. Tapos GPK dito. Wala pa ba yung mech din? Sinabay-sabay din kasi nila lahat ng spell nila. Hindi tumama yung Box Wash, hindi tumama itong ultimate din ni Hoodwink. Mapapatay sila Chill lang. Chill lang si Territory. Kahit na mamatay-matay. Uy, syempre, hindi na tayo mawawala ng pause. Every game na lang. Bago yan. Every game na lang kailangan may pause yan. Hindi na naman pwedeng hindi. Oh, ano tatagal to? Oh. Okay, lagi. Jiwin ready naman na. Nakasmoke dito yung BB So, gagawa ata sila ng movement sa top lane. Defend nila. Pinipilit basagin. Pinipilit nila basagin tong tower dito kaya ito sinusulit nila. And with amplify damage to, no? From save, they will start. Nasampay. Si dito yung maaabutan ng Bushwhack. So, Jakiro dito goes Kita down. nila yun Maghahabol pa sila pero Stampede committed just to save Pure. Tempest Veil will be there. Inabot ng Sharpshooter. Second So skill maybe to. extra slow na dispel naman ng Pierce the Veil, but do they have the stun? Wala naman. Makapag-out naman dito yung Murta and nakakakuha pa ng space, no? Na mababasag pa nga dito yung mid lane tower sa side ng BB team. BZM. Centaur lang naman yung target niya. Hindi naman ikaw, huwag ka na makulit. Hindi, sige, sabagay. Kung vessel type si BGM dito, hindi rin naman masama kung i-glips mo kasi. Tapos manegate mo yung mga DPS Saka grabe yung heal nyo niyan, di ba? May dazzle na. Tapos may Yes. grips pa si Risa. Axe dito, Blade Mill, buo naman na, no? I-deliver na lang din. Next item, syempre, napa-Blade Mill ka, blink mo na yan. Okay. Ang wala lang siguro dito yung stock para kay Mieron, no? Para mapagay yung blink. Ganong rotation ng dalawa Inabutan pa nga siya dito. Tapos nakulong na rin. May face puts naman, pero darating yung 2 heroes sa side ng Tundra, so andun na yung control, Mierog to fall. Bawi na siguro siya. Try nila ngayon mag-stack-stack. Ang problema mo lang kasi dito, like naunahan ka sa take no? Yung mid nyo nabasag din So mas maliit yung area ng BB sa ngayon. Late game timing. Kung may hinihintay ka sa BB team siguro, pag nakabuo pa ng dagger yung axe, Blink pa talaga. yun naman yung pinaka-timing niya. And for the side of Tundra, kung ganito naman yung nangyayari na hinahayaan lang din sila makapag-farm, gusto mo to Yung pre-farm lang si Murta. Nireplayan tayo ng pambubaraot ni Hoodwink sa rune. Ito, buo na nga yung grips dito ni Razor Ramon. Ito, sinulit pa yung wards, Pinawala. Hinatak pa no? Efficiency lang din Kinasa mo Ako naman, di mo patuloy din. I do believe, yan nga naman, di ba? Sabi ni nga ni Rafi. So, ito na nga buo na yung blade mail dito ni Tito Miero. Baka naman may stock, hindi pa lang natin nakikita. Wala. Ngayon pa lang. No need na raw. Kala ko i-stop. Miero knows. Ganon din naman yung ginagawa ng Tundra dito. May clinic din silang ancient. Yun nga lang, no? Hindi enough yung time para mag-respawn ulit yung bagong ancient. And ito yung Kez na mag-Battle Fury ka mo. Yung gusto natin. Hindi, yun naman kasi talaga dapat. Pakaskill na rin. Patuto sila kay Jikroy, maboy. Pero ito, aabutan ni BZM. Kez, nakumit na yung Raptor Dance na with the Shackle Patay siya Play. dyan, boss. Enough yung magiging damage output. Patay dito si Kritich. Ice Path over to Katomi. Ando yung Bushwhack. Trolling Jakiro with the wraparound play from Miero. Calling Blade. Jonathan. So makakakuha naman dito ng trade kahit papano yung BB. Then push ba to sa mid lane? May C script Patay naman yung Jack. Oh. So 45 mako-commit. Trying to delay sila dito. Darling naman dito yung Teres for Tundra. Mukhang gusto nilang i-defend. Now GPK dito, scouting them out with the plasma field. Wala nga lang tatamaan. Nag-ulti BZM na still nga, hiding. And looks like magiging enough pa rin naman yung damage no, sa tower. Protected pa rin naman yung siege grip. But Uy, a good nasampay si pushback Marta. onto 2. Pure. Pierce the Veil will make it. Then they'll both running away. Ando naman yung Stampede to make them safe. Pero GPK dito, hindi naman para mag-overextend. No? Okay lang, walang namatay. Natuto naman na siya sa kanina. And Serpent Words dito, kailangan na mag-back off ng side ng BB squad. Nabasag mo naman yung tower Nagawa mo naman, at the end of the day, nagawa mo yung objective And hindi nga natin napansin dahil din sa mga kalokohang nangyari kay Kiritich kanina, ang baba pala talaga ng network niya. Lalakad. Nag-jogging ka ba naman? Alam mo naman yung 2 kiss, minutes ka nag-jogging mo. Like kapag ka hindi mo nabuo ng 13, 14, 15 yung Fury mo, ibig sabihin nun mabagal Ito na naman. Start na siguro para makahabol na siya. With Battle Fury completed now. Ari dito spotted. And that's Razor. Patay na siya dyan.
mabuhay, no? Kung orientin ka na nun, naka-static link pa eh. Ano naman si Shaman, nagiging manok ko pag mamamatay na. Pero rotation again from Tundra. Razor naman natin mahuhuli nila. Last Bafield, Razor dito, down to half immediately. Ando naman yung Greaves for the sustain, but can they save him? Masyado na malabo. As for save, makapag-disengage naman. Tinuluyan na siya. 9-9 yung score natin dito. Kabado pa yung mga naka-F10 kills kung sino ba ang makakuha ng tamis. Patay naman na si Palapit yung Muerta. manok, boss. Hindi naman yung maganda, no? Pero teka lang, maghahabol sila dito. Squirrel plus plus bird. Okay, pwede. Eh, na-bait na boy Combo si ng Shaman. animals, kaso nga lang, buhay pa rin si Whiteman now. Shackles, solid daw Kiritich. Kiritich, mag-farm ka na lang kasi. Kumukonek pa kasi. Yan na nga, nakakuha yung Tundra doon. Hindi na, ano niya, na-miscalculate niya. Buhay na nga naman yung Shaman, titipi. So, 10-9 nga yung score natin dito mga bossing. And mukhang gutom pa rin. Naghahanap pa rin ng kill itong Tundra, no? Wala yung Razor eh. Yes, sir. Ito na, may blink na yung axe mo. Diyan na pwede mag-start ng hunt yan. At least naman may follow-up siya. Ang maganda, isama mo lang ng isama to kay Hoodwink. Ang lakas ng kill threat niya. Piling ko enough yung damage yung pagka-dagger blade mail mo. Di ba? Magkapakita na lang muna si Miera dito sa may bottom. Sakto yan, no? Pa-deliver pa lang naman yung kanyang blink. Ice Bat dito. Poking down Miera, pops the blade mill, and i-interrupt naman na dito ng Tundra initiation. Now for Shadow Shaman, they found him. Serpent Wards drop. Buhay pa rin naman dito si Aris. Shackles controlling Miera so far inside the Serpents, but they found the Dazzle on the backline. That's gonna be Dazzle to fall here on side of BB team, pero nakapag-grave. Buying some time for Miera at least, but a double edge to finish the job. 2 for 1 trade. Nabuhay pa si Jack, boss. So meron ba nga abutan? BCM dito. He Razor. found one. GPK dito. Di nga naman ng Remnant, unfortunately. Pero ang ganda ng body block! Umikot For the eh. Remnant, no? Para tumama. Yung shard upgrade kasi. Umikot yung ano. Auto play. Yung remnant doon. Yun na. Biglang nagkaroon na ng advantage. Yung kaninang dihit na patayan pa, okay pa yan eh. Ang sama pa nun dahil like sunod-sunod na patayan yun eh. Nag-start dun sa, alam mo yun, yung unang go, tapos namatay pa ulit si Kiss, then nagkahabulan pa. Kasi Merta nagpa-perm. And palabas na rin yung Tormentor dito, Sir Polly. So hindi malabong makita pa rin tayo ng team fight. Isa pang bakbakan dito. Third dito, magmamadali din naman sa kanyang Blink Dagger, no? Ayun na rin yung bibili niya dito sa kanyang next item. Bandang uli, worth it nga itong Void last pick nila. Na-maximize naman yun. Kung tutusin, ito yung nakapagbigay ng space eh. Imaginein mo itong si 33, nakahabol na sa lusak. Kanina, nasa laylayan na to eh. Nahirapan naman talaga siya sa lane. So mukhang yung Tundra yung mauuna position dito sa may Tormentor side. Dazzle? Ako yung naka-holy locket. Importante talaga kay Dazzle yun. Babuo mo nga lang yung Holy Locket Gamers. And mag-i-smoke dito at Tundra. Waiting for Tormentor. Up naman na. So sisimulan nilang kunin dito ngayon. Hindi na nila Hindi pa contest. nila makukuha. No? Crimson Guards. Kaya wala ring ka-pressure sa damage. Shard upgrade. Kaya Jack mapupunta. Ah, pwede na. Gaya, late game. Nandiyan ka eh. Maganda lang yan. Mas madaling mag-Roshan din kasi yung Tundra eh, no? Kaya mas gusto ko yung lineup nila pagkatapos ng drafting phase kanina eh. Mas madaling laro Sa yung lahat, hero sa nila. objective, sa lahat madali sila. May Serpent Words pa para sa tower. And speaking of Serpent Words, Dazzle dito, Katomi, Grave. Kailangan naman makatipid di ba? Shaman kasi tabi. Alam niyang hindi po nag-i-stomp eh. Mayroon pa ang Hex eh. Diyos ko po. Tinipid niya pa rin. Tumalong lang si Puroy. Ako yan yung request ng sambayanan. Ang sa atin lang, wag lang matambakan sa kills yung BB. And mag-over. Over 39 tayo eh. Yun naman ang kailangan. Okay. So back to farm. And ito for stuff. Sige. Nagamit yung words eh, pinampitas mo eh, no? Siguro kung may words ka dito, ito, masasabi mo pwedeng mag-Roshan yung Tundra. Oo. Pero kung cooldown naman, huwag na ipilit. Naroon naman maganda ito, yung Tundra. Hindi, game din naman hero nila eh. Parang okay lang din naman sa kanila yung ganito eh. Pero itong interesting na nakitang item, I think Yule Scepter sa Centaur. I mean, parang gusto bilhin 33. Okay naman Since siya, may no? axe, no? May axe Dazzle. din eh. Ito, may hero with the rotation. Kasama niya na nga si Zave. Ang tanong, may mapipick up ba sila?
Di pa nila magamit-gamit yung blink dito ni Mero. Pero si ito, Mero right may target to begin with. And that's gonna be Murta. First seconds goal with the Blade Mail. Unfortunately, hindi nga lang naging enough. Okay, enough naman. Buti na andun yung control, no? Mababa kasi din yung level pa nung first kill. Yun nga, kaya kinabahan ako eh. Pero ito, aabutan nga lang Mero. So magkakaroon pa rin ng trade. Okay. At importante, napatay mo yung Murta. Madelay mo man lang ng konti. Yun naman lagi yung mas maganda eh. Napapatay niyo yung carry ng kalaban, yung carry niyo pre-farm. Lalo na kailangan talagang makakatch up pa nung carry niya. Sorry, boss mo, pero naka minus 8.5 ako. Sabi ni Jeric, season. Ako plus 7.5 lang naman, boss eh. Yun lang naman. Pero medyo nga nagiging Tundra favored na tong game natin, no? Dama mo eh. Top 3 net worth nyo, core, lahat ng core. Mahirap ang nagaganap. Hindi, Tich, magde-deso na naman. Ba't favorite ka itong deso din? Pwede naman yung balance eh. Yung Yasha kaya, butterfly yung madaya eh. Yung mag-stats ka. Yung ginagawa nga niyan, ni Jukroy. Ayun yung gusto kong nagkakesa si Jukroy. Boss mo, kapag pumitik minus 1.5 ko sa liquid at plus 1.5 ko sa XP, may tamis ko yun ni Sir Polly. Ipauna mo na may hit yan, boss. Ipauna mo na may hit yan. Basta hit na yan. May hit yan. Yung XP plus 1, agree kami doon. Yung negative nga lang doon sa liquid, ay na kasi baka nagka-momentum yung... Sino ba kalaban ng mouse mamaya? Liquid ata. Baka nagka-momentum yung mouse eh. Yung ano naman yun eh, weather din yung team. Oh, GPK dito ha. Pinoke lang naman ni BZM. Gamit pa na kamo ng ulti si Dazzle doon. Tapos haste run lang naman yun for BZM. Then immediately nag-smoke dito yung BB. So, tatry nilang gumawa ng play. Okay. Medyo malayo yung Muerta, so pwede natin masabing hindi ready dito yung Tundra. Smoking for 5v5. system. Magkakabreakan nga lang. That's gonna be center spotted. Not Pero the ba't ito? target so far. And with the ice spot, they have the reverse. BKB. He's melting. They have enough control. Center to fall here for 50 without buyback. And I think pwede pa ba i-continue for Roshan? Hindi. Parang mahirap din no? Malapit yung Kahit kalaban. walang Centaur, lalo na nakita na rin dito si Save. They got the grave for him, so maybe to buy some time at least. Now Miero dito jumping in, protecting his support hero. And now for Razor, the calling in the mid. Save dito, can he survive? How about GPK? Getting destroyed by Murta, spears the veil. And now looking towards Axe. Axe dito, next one to die. 3 cores dead for BB. And dami pa ata dito yung hoodwink. Hindi worth it. Tinulungan pa kasi nila si Save. Kaya tumalon pa kasi si Miero. Ito pa yung lap trip. Tama si Save pa yung mabubuhay dyan. Yung pwede nang maging trade. Pucha, ganito yung nangyari kahapon, boss. Pinapahamak ni Save yung mga kakampi niya 2 games. Ito, make it 3 for the 3rd time around. Siya pa yung nabuhay. Siya yung mamamatay dun eh. Imagine mo kung iniwanan nila yon, okay na eh. Ako okay na ako sa ginrape na lang eh. Tapos tatry na rin na Save tumakbo-takbo, diba? Hindi ko rin kasi malaman kay Mero. Gusto niya bumalik. Cooldown na yung Culling Blade niya eh. Ayun o. Pang-iwanan na yan eh. Nakita mo na yung Muerta sa gilid. Napalaban tuloy si Razor. Si Razor nga patras na eh. Di pahamak talaga minsan din si Save. Kahapon pa yan eh, di ba? Si Save nagpapasave eh. Yung lamang sila, naka-wipe out sila. Nag-buyback silang 3. Nakalis sila, nag-dive in pa si Save. Tapos meron pa yan eh, nung 3rd game. Pinahamak niya na naman yung mga kakampi niya doon eh. At least na-save nyo si Save. Yun naman importante. Kakam sa bagay, kampi mo, pangalan save, no? Parang sarap nga naman i-save. No? Save mo na yun. Nandun na yung command eh. Nakikita mo pa lang sa pangalan eh. Pero 9k na yung labag. Medyo masakit na to. And BBT, mag-i-smoke naman ulit, no? Dahil Roshan still standing. Hindi naman yung pinangahawakan nila dito para sa teamfight na to. Basta hold it. Hold the line. The line. Pero wraparound play, Kiritich dito yung binibait nila. Sa ngayon, ha? Meron naman daw kasing Shadow Grave. So, pwedeng makasave Kiritich. Hindi ba naman nila kita ito siya ano eh. Buti nga, di tumalon siya ano dun. Damay si ano dun oh. Dazzle kung nag-blink in. Yung tamang ikutan moments lang naman dito para sa magkabilang team. Tundra. Maganda rin ang position dito ng BB. Approaching aware sila eh. Kita yung courier. Pero So shielded- BCM shielded dito. kasi to eh. Spotted. And that's gonna be the simulate. Scouting things up. Inabot pa ng deadshot. Ice spot. Lalapag na rin dito. And slowly backing off. Tansyahan lang muna for Tundra. Ako piling ko nagsisisi na si JPK dito sa ginawa niya. Kung ginawa lang niya katulad nung hapon, yung mga BKB... Ano siya nun eh, BKB Recta parang satanic agad. Yung ano lang. Standard item Oo. lang for Razor. Yung diba? pwedeng magmanta, pwedeng mag-SY. Hindi naman magbote, boss.
Hindi naman yun, maximize tong grip eh. Sa totoo lang, pinahamak pa siya nito. Gawa nung nagka-grip siya, lumaban siya ng lumaban eh. Ayan, darating pa naman siya sa point na transition ulit siya dun sa gusto niyang BKB yan. Manta yung next. Kung tatagal pa dahil sa ngayon nakikita natin na medyo nahahawakan na nga talaga ng Tundra tong laro natin. Sila yung hindi makapag-farm, hindi na rin makapag-teamfight masyado yung BB team. Ganims na mo, yung centaur. Oh, Nabuo. alam mo na yan. Isasakay, i-add to cart yung mayroong naka-pierce the bill. Good luck. Or kahit nga hindi na naka-pierce the bill, yung gumagano'n-ganon lang eh. Babaril-baril lang. Nagmiyamil Pag nag-first the bill, hayaan mo lang siya. Pag pawala na, tsaka mo siya i-add to cart. Pero ito na yung initiation. Again, BZM dito, no? Starting this fight. Berserker's calling Van der Merta. Pero ito, the card save! Coming out from 33, baited. And that's gonna be Hero doing the fall. And next one might be GPK. First the bill activated dito. They have enough damage to deal with Dazzle at least. Pero great to protect himself. Mamatay pa naman si GPK in the process. For Katomi. Ang sakit! Dami mo na dito yung Dazzle for sure. It's 3. Make it 4 down for the side of BB. Clean up. Talagang tinapangan na lang din yan eh. Ni Puroy, no? Para ma-force lang din. Binake niya yung sarili niya. And the Roshan dito, nahihit naman ng konti ng mga ahas. Wala rin Pierce the Bill. Ayun, nagbag na yung Merta. Yung bumaba rin sa ilalim. Slinger dun sa ilalim. Sliding na. Nakahiga. Hindi, gusto niya na humiga sa kariton. Sinakay. Timing na timing. Ano ba yun? Yung nagkaroon kayo ng girian nung una, wala namang akin si Senton eh. Asa ba? Bigyan na buo eh. Kaya kasi kakains ka laro eh, no? Alam mo, kahit ng game 2, lamang na lamang yung kalaban lang, yaman pa rin eh. Dito game 3, nahihirapan din sa game. Bang! Alam mo na. Disaster na. So ngayon, alam mo nang may aga ni Mission Sento. Wala ka ng target, kailangan si Centaur. Katulad ng ginawa nila kanina. Di ba? Binurst naman nila yung Centaur eh. Parang piling ko enough naman yung damage nila. Bang! Hirap kalaban yun ni Muerta, boss. Pag yumaman pa to. Pag yan nakabuo nung Daedalus. Yung damage lang naman yung usapan. Silver Edge daw muna. Silver Edge. Si Merta yung talagang grabe ang damage. Sakit kasi talaga ng damage output ng Pierce the Bill. Hindi mo rin maintindihan eh. Pero yun na nga, siguro like kailangan lang mag-iba ng target yung BB. Kahit na paano naman may pamprolong sila ng teamfight gawa nitong Dazzle, no? Pero, spotted here. Eto na yung stomp. Add to cart! Add to cart pala doon yung Merta. May kasama. Nagulat ako. Ba't may dumadamage? Combo nga yan. Ganyan yung ginagawa dati ng mga ano. Kung mahilig kayong manood ng mga movies about dun sa mga cowboy, no? Nakasakay sa karton ng kagat. Babaril-baril, no? And dahil dyan, no, opening na naman dito for Tundra para kumuha ng objective. Tier 2 top tower, makukuha nila dito ngayon. May Aegis pa sila and pwede silang mag-poke ng third tower dito. Sir Polly, Jakiro and Muerta to. Serpent Wards, meron din mo. So pwede nga talagang iangat. And that's gonna be pure. Hitting the third tower sa may top lane. Walang axe, so walang initiation for BB. Na Crimson Guard, boss. Eto, try naman i-block dito ni 33. Good one, protecting pure from the sharpshooter. Asan yung sawa? Asa pa si... Sa likod, na layo. Okay, sobrang layo pala ni Ari dito. Kung kasabay niyo itong matapasag to. Kanina pa. Ayun na, napatipi na tuloy si Puroy. Ang anaw. Masyadong buo. Nabi-KBhan ni Kiritich. Ari pa tuloy dito. Ito na hinanap natin, namatay. Sakit nga naman yan. Naka-amplify damage na kasi yung DPS. Tapos Wawaw naka-deso yan eh. passer. So, nakakuha nga ng pick-up yung BB team doon and immediately nag-smoke sila dito. Ito yung napapansin nilang opening game. Kahit na walang BKB si Kiritich, may amplify damage ka. 4v5, it's time para lumaban. It's time na talaga yan. And eto na nga, no. Smoke play for BB. Ganda ng ikot nila dito, ha. Possible makita, Whitemon. So, support muna ulit yung makakuha. O, 3v5 na. Makakahabol pa. Ang tanong, si Pure dito, nakapag-Shadow Blade na eh. Yan, pumatay kayo. Hold it. Hold it. Ano na ba yung over natin yan? 39 na? 39 eh. Tumaas. Something good, first Roshan pa lang to eh. Sabi nga, Tundra, ano yan? Very textbook style yung Dota niyan. Pwede mo kaya angatin ng first Roshan. Kung sa second Roshan ng mga... Ganda ng pagkakabigib niya doon. Na-touch talaga niya yung mga hex. Sakto yun. Sakto yun eh. Ngayon din kasi na-hex mo kahit naka-BKB. Okay. So pure... Tormentor na lang. Na-sustain naman na siya. No? Andiyan naman yung mga vessel and Tormentor nga naman. Yung pwede nilang kunin ditong next. Magigate sila. Lalaban sila. Hindi sila magkakaroon.
Kita nila si Tito Miero. Yun na, nag-stampede Ito na. Alam mo na. Hurricane na. And dumating na rin si Ari dito, no, for Shackles. Ano ba niya, Bushwhack, trying to interrupt this. Nakaabutan nga lang sa save in the process. And same result, patay pa rin naman si Miero. Na-save pa nga dito yung Myrta with the hitch ride. Shit, no? Oh, suko na si TCH mo. Napa-over mo ba daw yung kanina? Over, Grabe, TCH. iba ka na. Over yun. Sabi ko, nung nakita kita lang kung mag-over yung game to eh. Hindi na ako kinabahan dun eh. Ito, kabahan tayo dito. Over 39 tayo, tapos plus kills. And magkakakuha na ng Tormentor Shard. 33 pa yung mga... Ang ganda pa naman niya kapag pa-heart ka na. Nakita ko sa item niya, pa-heart na siya. Bumili na siya ng Ring of Taras ulit eh. Yun yung pupunuin ka lang ng double edge yun, double edge yun. Out of nowhere, minsan makikita mo, 8k na lang buhay niya sa team fight. Taas ng damage yung double edge na. Dapat naman yan pag may heart eh. Yung percentage din kasi ng damage. So, talagang hinto talaga dito for BB. Alright. Yaman nga nito. Hindi talaga nila kaya late game. Hindi ko makita sa ano. Hindi ko ma-picture. Hindi ko ma-imagine na kaya nila yung Muerta. Muerta Void. Okay lang kung parang nakikita mong dikit sa network yung Void eh. Sabihin natin, kadikit ni Axe yung mga ganun. Pero yung gantong mayaman din, naka-Shiba, may Vessel, may Yasha kaya. Ang bilis tumamage dyan eh. Mukhang inantay natin timing na BB na sige pag nagka-blink si Miero. Nagkaroon naman ng opportunity. Napatay nila yung Muerta pero may kapalit pa rin na hindi malinis. Then after nun, wala din. Siya tuloy nga, yung pag napansin mo tuloy, napakahirap ni Axe. Tapos dama mong wala siya pa yung walang impact dito sa game na to eh. Unlike ni 33, no, nakikita na natin na yun na nagmamatter yung sobrang yaman na Centaur. Nagka-aga names, every team fight, maasahan mo na siya. Pinarman lang sila. And Heart of Taras. Ayan ang gusto natin. Waiting tayo, second rush. Yun ang atake natin dito, Tundra ha. Hold it! Chill lang. May 2 minutes pa para malaman natin kung ilan ba yung added time for Roshan. 3 minutes ba na, no, yung added time? Para maganda yung tamis. Sulitin lang nila. Sulitin lang nila. Hindi, para mabawi yung handicappers. Yung handicappers natin wala. So mag-i-smoke na yung Tundra dito. Heading towards sa may bottom. Ito, pwede mo lang matagpuan si Katomi. Katomi, aabutan, initiation, Shiva's Guard. And that's it for the Dazzle. Even with the Grave just to buy some time. Napastampid. Teka lang, they found another target. That's gonna be saved. So 2 supports dito in trouble for the side of BB squad. Katomi finally goes down together with save. So ano lang, pwede pang gawin ng BB dito. Mag-farm? Huwag sila pakamatay? Teka, nag-hunt agad si Pure. Ayun, kita pa niyang blinkin. Si Miero. And ito na nga, Silver Edge. Pops the Blade Mail. There goes your BKB. Berserker's Call. Committed for Miero. Forced up Nag-BKB si in. Muerta, boss. Still looking towards Axe. Pero Miero dito mukhang makakatakas naman. Dumada siya doon sa chip. Kala ko, tutuloy niya pa eh. Meron naman eh. Ito na, may B-fly na yung Kez. So, nag-scale pa rin naman dito si Kiritich kahit pa paano. Ba't ka yung Razor? Okay pa eh. Looking good pa ako, nagkaka-item pa naman. Sabi naman kasi sa inyo, plus 1 BB lang. Sino ba kasi nagsabing i-reverse shift ng BB? Grabe rin naman yung pangarap na yan. Ayan na, Heart of Taras na, boss. Kanina pa yun. May one hit ko. Sabi mo dyan, kunat niyan. Atakihin mo pa ba yan? Kanina, napapatay nila eh, no? May damage pa sila eh. Pero, Diyan na mangangala yung Razor, boss. bahala ka na dyan. Kung may satanic ka na Razor, okay lang. Pero yung wala ka pang satanic, May Blade Mail pa si ano, si Void Spear. ano yun, EV. Ay, Blade Mail talaga, E-Blade pa. E-Blade pa. Ano pa ng E-Blade. May pang save pa, ano, kasakali. Pang burst din yan eh. Kaya siya Sorry. kaya ka kasi. Yung mga support, makita mo yun, isang EV jump mo lang yan, patay na yan. Pero magandang ikot ba yung gusto mangyari ng BB team dito? Sino ba yung right target kung wraparound play? Teka, ba't ba tayo lumalabas, BB? Huy! Hindi ko rin alam. Nakapaglabag sila ng mga words dito. 36 minutes na eh, lumalabas pa tayo, area nila yan. And look at Tundra, diba? Kung gaano sila ka-discipline dito, nagtatago lang. Parang aware din sila sa nangyayari. Regeneration rune. May courier, hindi pwedeng kunin. Okay, patay na lang yung courier. Patay na lang yung courier.
39 mo lang muna. Okay lang kung matatalo talaga eh. Kung durog sa kills, okay lang eh. Basta over mo lang. At bakit tayo nag-plus? Ginaya pa natin si Kuya Nick. Si Nico. Ayun oh, punit oh. Ang sakit, boss. Razor dito, protected by Grave. Question is, can he survive? Hindi siya makatakbo, boss. GPK getting sustained. Almost back to full. Pero patay pa rin naman yung Dazzle dito in the process. And now looking at Murta with the Pierceable BKB. Altogether, Centaur is dropping a little bit. 33. They managed to force him away. So buhay pa rin dito yung Centaur. And now for Kiritich dito, dropping low. Ice Spot to control them. Wipe them out. Patay Buyback tayo for din. the Hoodwink. May buyback pa naman yung 2 heroes pa para sa side ng BB. NGG. Tinawag na ang game. And that's gonna be it. Tundra winning the series 2-1 up against BB. Okay, so the over yun eh. Mag-roshan pa 2 minutes eh. Lumabas nga ni... Lumabas? Ano yun? Nakaalis na sila eh. Nagpakita na sila dun. Pinalo niya yung corner dun sa may river eh, no? So alam na nila na yung pestuan nila, nireveal na nila. True! Hindi pa rin sila umalis. Ang kungan yung nangyari. Ako na. Yun yung bibi. Oh, sure over niya ni 37. Wala nang papatay. Abang ka ng second roshan nun eh. OMG! Lumabas ba siya? Ang gagawin natin? Lumabas nga ni... Sure over na yun ah. Second roshan pa hinihintay ng Tundra before umangat. Lumaban yung BB. Nainip yung trapanan niya ng ano. Props pa rin dun sa may Tundra. Nakita naman natin nga yung game number 2 nila dito. Mas maayos na yung drop nila. No? Mas kompleto na yung Sarsen. Especially para sa akin dito. Tingin ko yung item ni GPK nga yun siya sa mga kumagat sa kanya. Nanalo naman siya sa lane eh. Masyado siya nag-overthink sa vessel, no? Ang dami niya rin galaw nung early na kinakapahamak niya, namamatay. And especially nung nangyari yung tinulungan nila dun si Save, doon na nagkandaleche-leche. Dikit pa yung laban na yun, hindi ka pa naman gap eh. Parang 2K, 3K gold lead lang yung kalamangan doon ng Tundra. No? Pero after nung isang team fight na yun, naging 9K gold lead. Nag-jogging pa si Kes, diba? Eh, nakabawi tuloy si TCH. Dali sa over, TCH. 2 minutes na lang, oh. Wala pa na mapasok na third tower. Si Roshan pa nga kukurit. Matindal lumabas, tapos nag-GG na lang eh. Hindi pa nilaban eh. Baka naka-under yung BB doon. And yun na nga yung nangyari sa ating first series. To direct, sino ba ang ating player of the game dyan? Ipakita mo na. Pwede na kayo puro ito. And ayan na nga, no? Ang ganda ng mga ginawa niyang rotation kanina. So pure para sa kanyang Murta performance, no? Grabe taas ng win rate nito. Hindi pa ata Para natatalo. kay Pure. Hindi pa natatalo sa group stage 2. Hindi pa. 16-3-11 and then 79% kill participation, 37k damage, no? Para sa kanyang Murta. So congrats for Tundra. 2-1. Panalo sila dito sa series. Okay na, plus 1 BB. Yan talaga. BB. Yan naman yung habol natin dyan, yung plus 1 BB. Direct, ipakita mo na nga rin yung mga abangan pa nilang bakbakan dito dahil second series natin, mainit na agad. Ayan. Mainit pa sa mainit. Mouse plus 1. Oh. Plus 1 yan. Mouse plus 1. Extreme plus 1. Yung game 3, game 4, kalimutan mo na yan. Umaga na yan eh. Umaga na yan. Pwede ka na matulog muna, Yes. di ba? And nga yung mga aabangan pa natin ng mga bossing. May second series po tayo dito, Mouse versus Liquid. Third series natin, Extreme Aurora. And yung last series na Falcons versus P-Vision po. No? Pero mukhang kailangan na namin magpaalam ni Sir Pony. No? Pero stay tuned lang po kayo. Mukhang saglit lang naman yung break nito. So 30 minutes mga ganyan. Ganun pa rin ba? 30 minutes lucky break. Itong after nitong series natin? Ay, yun naman pala. Hindi naman pala short break yung aabangan nyo mga bossing. Mukhang baka may mga 25 to 30 minutes break tayo dito. So magpapaalam na nga po kami ni Polly. Kita kayo sila mamaya dun sa second series dito sa live ng Kuya Nick. Gusto mo ba ng throwback? Update of all time. He's going to get taken Sonic Way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow.
See you there. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Update of all time! Upset of them all! He's going to get taken Sonic way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Lookout Molotov to Canada. Oh! They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there!
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Latest update of all time. He's going to get taken Sonic way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Lookout Molotov to Canada. Oh! And we got They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels.
One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Latest update of all time. He's going to get taken Sonic Way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Lookout not a time to Canada. Oh! They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there!